Good day, my dear respondents. I am Michan Pentino, a second-year student in the Bachelor of Science in Agriculture program. This interview serves as a final requirement for my Gender and Society or Social Science course. Its purpose is to gain deeper insights into the topics discussed during the semester and to explore real-life perspectives related to gender and societal dynamics. Through this process, I aim to connect theoretical concepts with practical experiences, fostering a better understanding of how gender roles, equality, and diversity shape individual and collective experiences in our community. So let's start. Hello again, Miss Narod. Let's start our interview. If you were allowed to change your personality as a woman or man, what would it be and why did you choose this? Kung bibigyan ka ang pagkakataong baguhin ang iyong pagkatao bilang isang babae o lalaki, ano ito at anong dahilan bakit ito ang napili mo? Honestly, babae. Kasi di ko talaga gets yung hindi ko minsan gets yung kanilang sariling thoughts and all. Kasi mas alam ko yung parang mas nakukuha ko or na-understand ko yun sa mga guys other than girls. Okay, thank you. What if you become the mother or father of a gay or lesbian child? How would you react? Paano kung naging ina o ama ka ng isang bakla o tomboy, ano ang iyong magiging reaksyon? Ay, siguro hindi naman ako masa-surprise or anything. Kasi the world right now is, kumbaga, mas madami na nag-out. So, nagiging influence or parang nakaka-apekto din yan as a child. Parang grows yung influence ng society talaga is masasabi mong malaking influensya pagdating sa role or sa gender ng isang tao. Will you allow your daughter or son or me to have a homosexual relationship? Why yes? Why not? Papayagan mo ba ang iyong anak na babae o lalaki o ako na makipagrelasyon sa kapwa niya babae o lalaki? Bakit sumasang-ayon ka at bakit hindi? I agree naman. Excuse me. Kasi it doesn't matter naman kung sino yung magugustuhan niya. As long as kaya niya itrato ng tama yung mamahalin niyang tao, support ako kung sino man yun. So for the last question, is there an experience of gender inequality that has happened before or until now in our family or clan? Mayroon bang gender o inequality noong nakaraan o hanggang sa kasalukuyan na naranasan ng ating pamilya o ng ating mga ninuno? As someone na may mga pinsan na medyo sabihin na natin yung iba ay sila is other ay parang gay talaga. Meron namang yung pang like asar and stuff. Pero kahit pa paano, hindi naman siya dumadating sa point na dinidiscriminate nila yung pinsan ko or whatnot. More on like, para bang konting kulit-kulit lang. Pero honestly, kahit na ganun, tinuturing pa din nila siyang like a normal person, like guy or girl other. Kasi hindi yung mga chores naman sa bahay ay lahat naman is equal yung pagdidistribute. So walang kaso yung gender sa amin, if that's what you're asking about. Alright, thank you, Miss Nara. Alright, Miss Hasa. So the question for you is, if you were allowed to change your personality as a woman or a man, what would it be? And why did you choose this? Kung bibigyan ka ang pagkakataong baguhin ang iyong pagkatao bilang isang babae o lalaki, ano ito
At anong dahilan kung bakit ito ang napili mo? Kung bibigyan ako ng pagkakataong baguhin ang aking pagkatao bilang babae o lalaki, pipiliin ko pa rin maging babae. Ito ang kaloob ng Diyos at naniniwala ako na mahalaga ang pagtanggap sa sarili. What if you become the mother or father of a gay or lesbian child? How would you react? Paano kung naging ina o ama ka ng isang bakla o tomboy? Ano ang iyong magiging reaksyon? Ang reaksyon ko ay okay lang at tanggap ko siya. Dapat mahalin at tanggapin ng pamilya ang anak nila. Ayoko magpanggap ang anak ko na straight para lang mapasaya ako. Gusto ko siyang maging totoo sa sarili niya. Tanggap ko siya kahit anuman dahil anak ko siya. Okay, that's a very nice answer, Miss Sasa. So, for the third question, will you allow your daughter or son or me to have a homosexual relationship? Why yes, why not? Papayagan mo ba ang iyong anak na babae o lalaki o ako na makipagrelasyon sa kapwa niya babae o lalaki? Bakit sumasang-ayon ka at bakit hindi? Oo. Papayagan ko ang aking anak na magkaroon ng relasyon sa kapwa niya babae o lalaki. Dahil naniniwala ako na lahat tayo may karapatan magmahal. Ang kanya lang ay sa kapwa niya babae o lalaki. Basta ang gusto ko lang ay makahanap siya ng tunay na siya ay mamahalin at di siya sasaktan. Kahit ito pa same gender, gano'n. Gusto ko na maramdaman ng anak ko na wala naman masama if makapagrelasyon sa kapwa niya. As long as hindi sila nakakatapak ng ibang tao or nakakasakit ng damdamin ng iba, gano'n. So, is there an experience of gender inequality that has happened before until now in our family or clan? Meron bang gender inequality noong nakaraan o hanggang sa kasalukuyan na naranasan ng ating pamilya o mga ninuno? Posible noong panahon ng aking mga lola't lola. Kasi noon ang mga lalaki lamang ang may boses o parang sila lang yung nagdedesisyon. Pero ngayon mayroon ng gender equality at yung mga boss na rin yung babae na sila na yung pwede rin magdesisyon, wala na sila magtrabaho, and then di na sila tulad before na parang yung sa bahay lang kasi kailangan nilang gawin yung gawaing bahay, ganun. So, parang before meron, pero ngayon wala na. Okay. Thank you, Miss Sasa. So for our first question, if you were allowed to change your personality as a woman or a man, what would it be? And why did you choose this? So let's translate it. Kung bibigyan kang pagkakataong baguhin ang iyong pagkatao bilang isang babae o lalaki, ano ito? At bakit ito ang iyong napili? If I were to change my personality, I would personally want to experience being a man first because gusto ko ma-experience yung kanilang lifestyle. Like, gusto ko malaman yung kung bakit ganun sila mag-isip, kung bakit ganun yung attitude nila, and why they are like, bakit sila ganun as a individual. Kasi some say na they have like personalities alike. So I want to understand more of it. And gusto ko lang siya ma-experience. What if you become the mother or father of a gay or lesbian child? How would you react? So let's translate it. Paano kung naging ina o ama ka ng isang bakla o tomboy? Ano ang iyong magiging reaction? For me personally, okay lang siya. Hindi naman ako magagalit kasi like it is the choice of yung magiging anak ko. So ibig sabihin, wala akong say about that because it is what they feel. So ang magagawa ko lang is to guide them into the harshful world na meron tayo ngayon. So yeah, tatanggapin ko sila without any judgment. Okay. So for question number 3, will you allow your daughter or son or me to have a homosexual relationship? Why yes? Why not? Nakadepende naman yun dun sa nararamdaman ng magiging anak ko. So papayag ako if that's what they really want. Since wala naman sa gender, if yun talaga kung sino yung talagang gusto nilang mahalin or gusto nilang makipagrelasyon. So I won't judge and hahayaan ko sila.
So the last question for you, Miss Yancy, is there an experience of gender inequality that has happened before until now in our family or in our clan? Meron bang gender inequality noong nakaraan o hanggang sa kasalukuyan na nararanasan ng ating pamilya o ng ating mga ninuno? Sa amin personally, wala namang member ng LGBTQA+. So, walang masyadong representation ng kunwari, yung discrimination sa lesbian and sa mga bakla, ganyan. So, hindi ko siya na-experience sa namin in this generation kasi walang member sa amin. So, Okay, thank you, Miss Yancy. So the two remaining respondents were quite shy and didn't feel comfortable with a video call. I kindly asked if they would be willing to record themselves answering the questions instead, assuring them it was entirely up to their comfort level. Thankfully, they agreed to the idea. I sent them the questions in advance and here's the video with their responses. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na baguhin ng kasarian ko, pipiliin ko pa rin ang lalaki. Kasi mas nakasanayan ko tong ganito. Tsaka ayoko din mabuntis. Ang pagkakataon na baguhin yung kasarian, mas pipiliin ko pa rin manatiling maging lalaki. Kasi feeling ko mas may kalayaan pa rin ng lalaki ngayon kaysa sa babae kahit may gender inequality. Kung magkakanta ako ng bakla o tomboy, magiging reaction ko ay wala. Nang tatanggapin ko na lang kung ano yung nangyari sa kanya, kaya yung kanyang kasarian. Kung magkakaroon man ako ng anak na bakla o tomboy, siguro pipilitin ko pa rin silang mabago. Pero hindi ko naman sila sasaktan, hindi tulad nung iba na Tas kung hindi talaga nila kaya magbago, natanggapin ko na lang. Kakaroon man ng katipan ng aking anak na tulad ng kanyang kasarian, ahayaan ko na lamang siya. Diyos na ang bahala sa kanya. Kung anak kong bakla o tomboy magkakaroon ng relasyon sa katulad niya ng kasarian, siguro pipigilan ko na siya doon kasi parang sobra na yung gagawin niya, lapag na din sa Diyos. Kaya siguro yan na, pipigilan ko na siya. Nagkaroon ba ng gender inequality sa aming pamilya? Wala pa. Kung nagkaroon na ng gender inequality sa amin o nararanasan pa rin, wala naman kasi sa nanay lang naman ako nakatira.